Ang dami ko ngang nabasang comments kahapon kung paano nga daw ma-achieve yung ganitong galaxy color sa cake. Bago tayo dumako doon, syempre umpisahan muna natin sa paggaganache netong cake. Bale 6x8 ang size neto, pero parang naging 6x9 na siya, mga ganon. Moist chocolate cake pa rin, tapos Beryl's dark chocolate ang gamit natin sa pangganache. Water ganache pa rin ang gamit ko dito. Alam nyo naman na yan, sa mga magtatanong ng ratio, bale 1:1 po yan. Dahil medyo may kalayuan nga sa akin ng pagdideliveran nitong cake, kaya kailangan matigas talaga yung ganache natin para sure na matibay. Naubos ko yung 1 kilo na dark chocolate ganache nga sa ganito kataas na cake. Sa fondant, homemade pa rin po ang gamit ko. Bale, paneling method tayo dito, pero sinukat ko na lang yung top nga ng cake kasi mabigat siya kung ibabaliktad ko. Kinat ko na lang yung excess kung nakita nyo kanina. Tapos yung pinapahid ko ngayon, bale shortening po yan. Pwede rin namang water lang kung wala kayong shortening, or pwede ring ipasok nyo muna sa chiller itong naganache nyo nga na cake, tapos pag nilabas nyo, magmo-moist kasi yun. Pag nag-moist yan, hindi nyo na kailangan mag-brush ng water or ng shortening, kakapit na si fondant dyan. Tapos eto na, dito talaga ako na-struggle sa pagkakabit nitong edible paper na to, kasi nga medyo makapal yung quality ng wafer paper nga, kaya nahirapan akong idikit kasi yung mga sides niya umaangat talaga. Balikan natin yun mamaya. Dito muna tayo sa tanong yung lahat kung paano nga na-achieve yung kulay na ganon. Actually, ito yung pinakamadaling part. Basta gagamit kayo ng airbrush. Ito, lagi ko naman sinasabi sa inyo na kapag ka magkukulay kayo ng fondant nga, gamit ang airbrush, mag-uumpisa kayo sa light kasi para madali siyang habulin kapag ka nagkamali kayo. Nag-skip na tayo dito kasi nga hindi ko yata napindot yung video, pero sige, pakinggan nyo na lang ako. Ang first layer na in-airbrush natin dito is yung kulay pink nga kasi ang gusto ni customer, galaxy theme, pero more on pink. Kasi kung uunahin mo yung purple mas dark siya. Pag nag-spray ka ng pink, hindi na magiging visible yung pink kasi nga light color siya. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Nakikita nyo ba na umaangat yung wafer paper? Sobrang visible niya talaga, kaya na-stress ako ng very light sa part na yan. Kaya sobrang thank you ulit sa mga pakak sisters ko na to the rescue sa pag-troubleshoot nga ng cake na to. Hindi ko na din kasi pwede tanggalin tong edible paper nga at wala na akong mapapagpaprintan ng ganun rush. At isa pa po, mahal din po magpa-print ng isang sheet lang ng wafer paper. Kaya sayang kung tatanggalin lang, kailangan gawan talaga ng paraan. Bale, nag-brush tayo ng darker shade, ng purple, tapos nag-add ako ng konting black dun sa pinaggupitan nga para mag-blend sa kulay ng wafer paper at hindi halatang dinikit lang. Sobrang sensitive din kasi ng mga ganitong wafer paper nga. Hindi siya pwedeng sobrang basain kasi nalulusaw siya. Since edible nga ito, no? Tapos kapag ka matagal na siyang nakadikit sa cake, yung nahanginan na siya ng matagal, lumulutong naman siya kaya madali siyang maputol. Tapos dito na tayo sa last part ng pagkukulay. Bali, talsik method yung tawag ko dito kasi yan, ginaganyan ko lang yung brush para tumalsik yung mga white nga. Kasi nga galaxy ang theme natin, kaya kailangan may paganyan talaga. Medyo ingat lang sa pagpapatalsik mga be kasi nga tumutulo siya sa baba. Pero alam ko namang sanay na kayo at kayang-kaya nyo na kontrolin yan. Tapos ito na yung mga ginawa nating planets. Kung tatanungin nyo po ako kung anong mga planets yan, wala po. Nag-experiment lang tayo dyan. Bali, mga styroballs yan na binalutan natin ng mga minekos-mekos na fondant para maging ganyan nga yung color niya. Tapos itong topper, bali, pina-customize ko lang ulit to kay si Summer Bakes. Lakas makasyalo talaga ng cake kapag ka magaganda yung mga toppers, diba? Bali, ito pala yung inspo. Hindi ko alam kung nakuha ko ba. Sa tingin nyo, nabigyan ba naman natin ng hustisya? Bali, yung inspo na pinrint ko, ako na lang din nag-layout noon kasi nga, yun ang sinend ko kay customer. May mga sinend kasi sa akin si customer na design nga ng cake, na galaxy ang design, tapos sinabi niya lang sa akin kung anong gusto niya maging outcome, tapos kung ano pa ang gusto niyang ipadagdag at ipabawas. Kaya pinagsama-sama ko lang lahat ng ideas niya, tapos nag-add na lang din tayo ng konting touch natin syempre. Tapos, eto na nga yung naging outcome niya. Sana may nakuha ulit kayong idea at may natutunan kayo sa mga pinagsasasabi ko na naman dito. Pero kung may katanungan pa kayo, comment down below. Itatry kong sagutin lahat yan. Huwag nyo na lang din kalimutan i-share tong video kung nagustuhan nyo yung cake vlog natin today.